Dalawang tropical wave ang kasalukuyang binabantayan sa Western Pacific na maaaring magdulot ng pagtaas ng ulan sa Pilipinas at posibleng pagbuo ng bagyo malapit sa Guam sa mga susunod na araw. Magandang araw mga kababayan, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather authority sa bansa. Mga kababayan, narito ang ating latest weather update kung saan tututukan natin ang dalawang tropical waves sa Western Pacific, ang posibleng pagbuo ng bagyo at ang epekto nito sa Pilipinas. Kung bago ka lamang sa ating channel, please like, share, and subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating weather at bagyo monitoring. Simulan natin ang malawak at detalyadong ulat panahon. Mga kababayan, dalawang tropical wave na binabantayan. Sa kasalukuyan, may maraming tropical wave sa Western Pacific. Ngunit dalawa ang pangunahing binabantayan sa ngayon. Una, ang tropical wave number 1 ay ang Invest 91W. Matatagpuan sa timog silangan ng Guam na malapit sa Chuuk at isa ito sa pinakaaktibong sistema na nakikita natin sa ngayon. Ang ikalawa, ang tropical wave number 2 papalapit sa lugar ng Yap at Palau Island. Ito ang inaasahang magdadala ng pagtaas ng ulan sa Southern Philippines. Ano ang epekto nito sa ating bansa o dito sa Pilipinas? Habang papasok ang mga susunod na araw, mas lalakas pa ang pag-ulan sa lugar ng Visayas, Mindanao at Southern Philippines. Lalo na sa hapon at gabi, asahan ng thunderstorm at biglang pagbuhos ng ulan, posibilidad ng localized flooding sa inyong mga lugar. Sa Hilagang Luzon, sa Northern at Central Luzon, patuloy ang afternoon thunderstorm at nakakatulong ito para sa bahagyang mabawasan ang init na nararanasan natin sa ngayon. Ngunit nananatiling maalinsangan ang panahon sa lugar na ito. Ang posibleng pagbuo ng isang bagyo, dito na tayo sa pinakaimportanteng bahagi nating ulat. Sa bandang silangan ng Guam, may nakikitang area of convection na maaring maging isang low pressure area at mag-develop bilang isang tropical depression. At posibleng maging isang tropical storm po ito mga kababayan. Inaasahan ang timeline sa darating na May 3 hanggang May 5 or early next week po ay maaring mangyari ang pagbuo ng isang panibagong bagyo. Ano ang kalagayan ng sistema sa ngayon? Wala pa itong malinaw na sentro at hindi pa ito organisado ang sistemang ito. Kaya mahirap patukuyin ang isaktong galaw at lakas nito. Ayon sa iba't ibang weather models tulad ng Global Forecast System, GFS, European Center Mid-Range Weather Forecast o ECMWF, ang CMC at ang Google DeepMind, lahat ay nagpapakita ng posibleng development. Ngunit iba-iba ang kanilang forecast. May nagsasabing tatawid ito sa timog ng Guam at may nagsasabing liliko ito pahilaga at may ilang modelo naman na nagpapakita na mas lalakas pa ang sistema. Ibig sabihin mga kababayan, mas mataas ang uncertainty nito. Ano ang inaasahan sa Guam at Mariana Island? Sa ngayon, easterlies pa rin ang dominanteng panahon at hindi pa masama ang panahon sa mga lugar na yan. Ngunit sa darating na weekend, tataas ang pag-ulan at dadami ang thunderstorm sa paligid nito at posibleng magkaroon ng tropical system sa early next week. At narito naman ang lagay ng panahon dito sa ating bansa. Sa lugar ng Visayas at Mindanao, mas madalas ang thunderstorm at posibleng localized flooding lalo na sa mga bulubunduking lugar. Mas malamig ng kaunti dahil sa pag-ulan pero maalinsangan pa rin ang mararanasan sa lugar na yan. Sa lugar ng Luzon, afternoon thunderstorm pa rin patuloy na mararanasan at mainit at humid o maalinsangan na panahon ang patuloy nating mararanasan. Ang heat index ay posibleng umabot pa sa 40 degrees Celsius pataas sa ibang lugar. Mga kababayan, kung ating susuriin ang mga pangyayaring ito, nagsisimula ng maging aktibo ang Western Pacific sa ngayon. Ang dalawang tropical waves ay nagbibigay ng moisture, nagpapataas ng thunderstorm activity sa paligid nito at nagbubukas ng posibilidad ng tropical development. Ngunit ating tandaan, hindi pa ito kumpirmadong bagyo. Ngunit lumalakas ang senyales ng pagbuo ng isa na namang bagyo na ating binabantayan sa mga susunod na araw. Kaya ang susunod na 5 hanggang 6 na araw ay critical na sa ating monitoring. Sa ganitong panahon ng taon, karaniwan na nagsisimula ang tropical activity sa Western Pacific. May mga disturbance na nagiging bagyo malapit sa Guam at ang ilan ay kalaunan ay nakakaapekto na dito sa ating bansa. Kaya patuloy tayong nagpapaalala sa ating safety reminders, magdala lagi ng payong sa araw-araw bilang pananggalang sa biglang pagbuhos ng ulan at sa init. Iwasan ang baha at landslide lalo na sa mga prone areas. Mag-ingat sa mga thunderstorm lalo na sa bandang hapon o kaya sa gabi. Bantayan ang official weather updates at para sa mga coastal areas, mag-ingat sa mga biglaang pag-ulan at sa matataas na alon.
At para sa ating buod na balita, dalawang tropical wave ang binabantayan natin sa ngayon. Isa ay papalapit na sa Pilipinas na posibleng magdala ng ulan. Ang isa naman ay posibleng mag-develop bilang isang bagyo na malapit sa Guam. At tataas ang pag-ulan sa lugar ng Visayas at Mindanao. Mataas pa rin ang init at humidity sa lugar ng Luzon. Para sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Mga kababayan, sa panahon ng pagbabago ng panahon, ang mga hindi inaasahang pangyayari, pinapaalala sa atin na ang Diyos ang ating kanlungan at lakas, handang tumulong sa anumang sitwasyon. Muli, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather authority sa bansa. Please like at share na ninyo sa inyong pamilya at kaibigan at subscribe para sa tuloy-tuloy na weather updates at bagyo monitoring. Mag-ingat po tayong lahat at magkita-kita tayo sa susunod na Ulat Panahon.